Leaders Tibashit, Philippines. In Bisaya, maayong adlaw kanindong tanan. Naghahanap pa kayo ng lugar na pwede niyong bisitahin at i-tour sa inyong bucket list? Don't worry, we got you. Ako nga pala si Penny May Pandan from Region 13. Isa ako sa inyong trip leader ngayon dito sa bansang Iran. Halina't samahan niyo kami patungo sa di pangkaraniwang kagandahan sa bansang Iran. The perfect place you have to go to. And take me home. Take me Hello mga kaibigan! Alam niyo ba sa ilalim ng kanyang masalimuot na kasaysayan at mamayan na kultura, ang Iran ay nagsusumikap na magdala ng inspirasyon at pag-asa sa kanyang mga mamamayan. Sa pagsilip sa lungsod, makikita ang makabuluhang pag-unlad sa sektor ng edukasyon. Mga proyektong nagbibigay trabaho at mga pambansang aktibidad na naglalakbay sa kaharian ng kaharian. Ito ang paglalakbay sa isang bansa na puno ng kakaibang yaman at mga oportunidad para sa bawat isa. Ito ang mga lungsod na makukulay sa bansang Iran. Una, ang Tehran. Kilala bilang kabisera ng Iran. Ito ang pinakamalaking lungsod sa bansa. Ito ang pangunahing sentro ng politika, ekonomiya at kultura. Ang Tehran ay may modernong agrikultura, museo at mga pasyalan. Sa isa itong sagradong lungsod at pangalawang pinakamalaki sa Iran. Kilala ito dahil sa mga kasaysayang Imam Riza, ring isang mahalagang lugar para sa mga Muslim. Isfahan, tinatawag na half of the world. Kilala ng Isfahan sa kanyang magagandang arko, musko at public squares. Isa itong sektor ng sining, agrikultura at kasaysayan. Ito ang lungsod ng Tabriz. Isa itong pangunahing kalakalan at industrial na lungsod. Ang Tabriz Grand Bazaar ay isa sa pinakamalaking traditional markets sa mundo. Mayaman ito sa kasaysayan at agrikultura. چشمسinde yar putlar çıkar didem Çeşmesinde yar putlar çıkar didem. Ito ang Shiraz. Kilala ito sa kanyang mga harden tulad ng Bae Eram at mga lugar ng kultura. Isa itong sentro ng sining, pandidikan at edukasyon sa bansa. Sa huli naman ay Yalta. Ito ay isang lungsod sa ilalim ng UNESCO, World Heritage Site. Kilala ito sa mga abuti and structure, mga tradisyonal ng White Tower at harian ng kasaysayan.
may bahagi sa inyo ang kamanghang-manghang karanasan ng pagkitim ng masasarap at makulay na pagkain mula sa bansang iba. Isa itong paglalakbay sa kultura at lasa na nagpapayaman sa ating karanasan sa pagkain. Unahin natin ang mga paboritong tulad ng kimbap. Ito ay isang lutong karne na masarap at sikat sa Iran. Maraniwang ginagamit ito sa iba't ibang klase ng karne tulad ng manok, baka o kambing. Pila. Kilala rin ito bilang shilo sa Iran. Ito ay isang lutong kanin na karaniwang kasama ng karne o isda at maaaring may iba't ibang sangkap tulad ng mga gulay, prutas at nuts. Baklava. Isang matamis na tinapay na gawa sa mga layer ng lumpia, nowes, asukal at mantikilya. Ito ay isang sikat na dessert hindi lang sa Iran kundi maging iba't ibang bahagi ng Middle East. Halva. Isang matamis na kakanin na gawa sa iba't ibang sangkap tulad ng sesame seed, asukal at iba pang nuts. May iba't ibang uri ng halva depende sa lugar o kaharian. Ang mga ito ay bahagi lamang ng masalimuot na kultura at lutong bahay ng Iran. Halina't sabayan ang mga kwento sa bawat lasa at kahulugan ng mga pagkain na ito at sana'y mabighani rin kayo sa magandang mga pagkain mula sa Iran. Mula sa likas na yaman at kasaysayan, dito ay dadalhin ko kayo sa isang masalimuot na paglalakbay sa mga magagandang tanawin sa lugar na ito. Simulan natin ang pagtingin sa mga malawakang disyerto ng Dasht-e-Khaber o Dasht-e-Lat na may kakaibang ganda ng bahagi at bato. Sa pag-aakyat ng mga bundok sa Zagros, makikita natin ang kaharian ng kalikasan na magbubukas sa ating mga mata. At syempre, tuklasin natin ang kaharian ng tubig ng Caspian Sea. Tara na, samahan niyo ako sa paglakbay sa natural at tanawin dito sa Iran. Gaya ng Dasht-e-Khaber at Dasht-e-Lat, ang dalawang malalawak na desyertong ito ay nagbibigay buhay sa mga katangi-tanging tanawin na bahaging bato at malawakang espasyo. Zagros Mountains. Ito ay isang siyete ng mga bundok na dumadaan sa malaking bahagi ng bansa. Ang mga ito ay nagbibigay ng makasaysayang tanawin na may malalim na kultura. Caspian Sea, isang malaking lawa na nasa higala ng bansa. Ito ay nagbibigay ng magagandang tanawin at nagbibigay buhay sa kalakaran ng komersyo at turismo. Serce beregi توریستن خارجیان هلو Do you know na dito sa lugar ng Iran, ang kultura at tradisyon ay may malalim na kahulugan?
kagaya na lamang ng Sampre, isang tradisyonal na ritual sa kasal na kung saan inaayos ang iba't ibang simbolo na isang siksik na kumot na nakapatong sa lupa. Ikalawa, Nauruz, ang pandiriwang ng pagtanggap ng bagong taon. Isang mahalagang pagdiriwang sa kanilang kalendaryo na nagaganap tuwing spring. Ang pag-inom ng tsaa ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao na magkaroon ng masusik usapan at mga pribadong sandali. Ito ang tinatawag na chi or tea culture. It leaves me in my plane, 'cause it's keeping my brain from sleeping. Now I'm laying here just overthinking the way. Ano ang iyong paboritong tradisyonal na pagkain o anumang paborito mong tradisyon sa Iran? Gusto ko sanang malaman ang mas marami pa tungkol sa iyong karanasan at pananaw. Dito sa bansang Iran, makikita mo ang iba't ibang uri ng gusali na pwede mong pasyalan. Kasama na ang mga historikal at makabagong struktura. Persepolis, isang sinaunang lungsod at pambansang parke sa Iran. Kilala ito sa kanyang mga arkitektural na gusali at nasirang mga haligi mula sa panahon ng sinaunang Persia. Milad Tower, isang mataas na istruktura sa Tehran. Ito ang pinakamataas na gusali sa Iran. Isang modernong istruktura na naglalaman ng iba't ibang pasilidad tulad ng mga opisina, mall, at observation deck. Ang mga nabanggit ko na gusali ay nagpapakita ng mayaman at makulay na kasaysayan ng kultura ng Iran, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Mula sa mga kamanghamanghang tanawin na hanggang sa makulay na kasaysayang ito, buksan natin ang pinto patungo sa isang kakaibang karanasan sa bansang ito. Do you know na ang bansang Iran ay nakakaranas ng mabigat na epekto ng international sanctions dahil daw sa kanilang programa ng nuclear weapons at nagdudulot ng ekonomikong problema at kakulangan sa ilang pangunahing supply. از یک طرف دنبال مذاکره با ایران است. Kakulangan sa trabaho at mataas na unemployment rate. Ang mataas na kawalan ng trabaho, lalo na sa kabataan, ay nagiging hamon sa ekonomiya ng bansang Iran. States and other nations. The contrast is that then people took to the streets to support the agreement. Panguli ay ang pangangailangang modernisasyon para sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng edukasyon at teknolohiya ay isang pangunahing hamon ng Iran. Tulad ng ibang mga bansa, dito rin sa lugar ng Iran ay may mga isyu din kinakaharap dito, kagaya ng pagkasarian, naglalabas batay sa kultura, lipunan, at politika. Isa sa mga halimbawa ng isang isyong pangkasarian sa Iran ay ang mandatory hijab o dress code, batas sa pananamit na nagtatakda ng maingat na patakaran sa pananamit, partikular na para sa mga kababaihan, na mas kilala sa bansang Islamic Republic of Iran 1979. Ito ay kinakailangan isuot ng mga babae sa pampublikong lugar. Ang hindi pagsunod sa dress code ay maaaring magresulta sa parusa o multa. Ang ganitong patakaran daw sa Iran ay naglalayong mapanatili ang Islamic modesty. Ngunit marami ang naniniwala na ito'y nagdadala ng pag-aapi sa kalayaan ng pananamit ng mga kababaihan. Ang mga
mga ganitong hakbang daw ay naglalarawan ng pagsusuri ng ilang sektor ng lipunan sa mga umiiral na batas at patakaran na maaaring makaapekto sa kalayaan at pantay-pantay na karapatan ng mga kababaihan at pangkasarian. Kung napapatanong kayo sa numero ng republika, hindi ito kinilala bilang isang numerong republika, kundi isang bansang may pamahalaang republikano na binubuo ng iba't ibang institusyon, kasama na ang presidente at isang parlamento. Online recently, all these people have come to the city of Qom, which is one of the holiest cities in Iran. Ngunit alam niyo ba na ang mandatory hijab o dress code sa Iran ay nagdudulot ng iba't ibang epekto sa lipunan? Dahil ang ilan ay sumasang-ayon nito, ngunit may mga iba ay itinuturing itong limitasyon sa kanilang kalayaan at pagsasarili. At ito ay maaaring maging instrumento ng kontrol o pagsasakdal sa mga kababaihan na maaaring magdulot ng hindi pantay-pantay na karapatan at oportunidad sa kanilang lipunan. Bukod dito, nagbubunga rin ito ng iba't ibang kilos protesta at advokasya para sa karapatan ng mga kababaihan na makapili kung nais ba nilang magsuot ng hijab at dress code o hindi. My sister in Iran, they gonna die maybe tomorrow because of hijab, and I don't want it, and I hate it, and I don't want to follow this terrorist and dictator regime, and I'm here to support my people because they don't have voice, they don't have journalists to speak up about them. Salamat sa pagsasama sa aming paglalakbay ngayong araw. Huwag kalimutan na ang mga masasayang alaala mula sa biyaheng ito. Hanggang sa muli at mag-ingat kayo sa susunod niyong paglalakbay.